Yeah, Ed, magandang Hi, tanghali. Saka Senator. kay Ami, magandang tanghali rin. Hi, Senator. Thank you for joining us. Teka, may ito. Yes, I'm here. I'm here. Okay. Senator, simulan ko po dun sa sa pinaka-obvious. Ito pong si Alan Peter Cayetano, sinasabi niya na never daw siya, hindi raw siya humihingi ng ceasefire. Yun po yung kanyang yun ang, hindi paramdam eh. Diretsahan sinasabi na wala siyang hiningin ceasefire at all. That is after you said na matapos mo makipagbardagulan, hihingi ka bigla ng ceasefire. Yung reaction po? Well, I'd rather believe my colleagues in the majority bloc, kasi kakokus lang namin last Wednesday. Actually, last week pa yan. He approached at least 5 of my colleagues sa majority. So, pero hindi namin napag-uusapan, informally lang. But last Wednesday, after no aming session, nag-caucus kami doon sa office ni majority leader namin, si Mig Subiri. At yan ang unang-unang topic na diniscuss. Ano raw ang gagawin? Kasi nagsabi nga na kung pwedeng magtrabaho na lang muna, wag na lang muna itong, in so many words. So, pagka sinamap mo lahat yung sinabi, ceasefire yung humihingi. Now, it's up to him. Kung dinideny niya, nag-react nga yung aking mga kasamahan, gusto nila raw na magsalita para pabulaanan kasi lumalabas, ang pinapalabas ni Senator Alan, yung mga kasama ko pa raw ang humingi ng ceasefire. But to be fair po, I understand that when you started talking about yung investigation, when you started talking about a ceasefire, wala naman kayong binabanggit na pangalan talaga na diretsahan na si Alan Peter yung tinutukoy. Wala nga. Kaya nga, biglang nag-react. Wala akong sasabi. Sinabi ko lang na ceasefire my foot. Well, nag-react siya kagad. Baka naman hindi kasi ginamit yung salitang ceasefire nung in-approach yung 5 mong kasamahan, Senator. Well, yun ang ginamit na word nung nag-caucus kami, nung piniresenta sa akin, ano raw ang gagawin. Ang unang tanong ko, may sincerity kaya yan? O lumalabas ngayon, sinagot na ni Senator Alan yung tanong ko kung may sincerity ba yung kanyang panawagan na ceasefire. Kasi kung sincere ka, sasabihin mo, aaminin mo, o nga, para makapagtrabaho na kami, actually nag-usap-usap kami, hindi flatly denied, no? So doon mo makikita kung ano yung tinanong ko kung sincere ba, hindi nga sincere. Pati yung pati yung kay Senator Erwin Tulfo kasi nakapagpahayag si Senator Erwin na nakikiusap yung minority na wag nang ipursu yung flood control hearings ng Blue Ribbon Committee. Pero nung na-ambush interview naman si Senator Alan, ang reaction niya agad, do you believe them? Yeah. So, ganun din ang pattern. So matutuloy yung we understand nag-forward na kayo ng information about yung tagig sa ombudsman. Pero magkakaroon ng parallel investigation ng Blue Ribbon. Tama ba yon? Yes, wala namang masama kung i-schedule ni Senator Erwin. Pero nung Tuesday nga, tinon over ko doon sa Office of the Ombudsman. Actually sa office namin sila nagpasyal, yung Assistant Ombudsman ang nagpunta doon. Para Si ma-present Nico namin. Clavano? Hindi si Assistant Order Ombudsman Clavano. Yung head ng kanilang investigation actually, yung nandun. Kasi siya yung in charge ng fact-finding investigation. Kasi hindi naman agad-agad preliminary investigation kung magsagawa ng investigasyon ng ombudsman. Dadaan at dadaan yan sa fact-finding. So doon ko turn-over lahat ng materials, lahat ng dokumento, pati yung affidavit, naandoon. So, at tuloy, pinresenta ko sa kanya yung kung in a briefing, yung sa PowerPoint, kung ano yung mga nilalaman. Pati yung mga photos na ginamit na paulit-ulit, pati yung mga progress billing, pati yung vouchers, pati yung kung sino naka-sign off doon sa para mabayaran, lahat kumpleto nandoon.
Sir, I know I know that syempre it's all under investigation. You already submitted the pieces of evidence and there of course you would have some limitations as to what you can divulge. However, syempre ang interesado yung mga tao is how are you able to connect directly, for example, the legislator with the ghost project, kasi that's usually the most difficult part of making, that's the most difficult part of connections eh. Madaling hulihin yung kontratista at yung DPWH, pero yung kung meron mang pagpoporsento yung proponent o yung legislator, yun ang medyo mas mahirap tuhugin. Tama yun, Ed. Yun ang challenging doon. Ano? Pero nakapaloob na doon sa aming mga turnover na mga pieces of evidence, documentary, testimonial, yung money trail, ika nga. Yung mga pinagdaanan from the contractor or contractors, kung sino yung pinagbigyan, kanino dadalhin, pagkatapos saan naantong. Nandun yun, pero I'd rather not divulge kasi medyo sensitive yung information na yan. We will leave it up to the ombudsman na i-evaluate nila sa kanilang fact-finding at kung ito'y papasa para magsagawa sila ng preliminary investigation, I'll respect the ombudsman to do that. But you see your evidence, sir, you see your evidence as going all the way up to the legislator? Did I get you right? Alam mo, galing na ako doon, Ed eh. Di ba nung nag-privilege speech ako, tapos nagkaroon ng pagdinig yung Blue Ribbon, alam ko na yung kung ano yung magko-constitute ng mga material evidence patungo doon sa, hindi lamang sa preliminary investigation, kundi yung sa tinatawag nilang threshold na reasonable certainty of conviction. So sa palagay ko, sa assessment namin, kasama yung aking legislative staff, pinag-aralan ng legal implication, mukhang magaang na makarating doon sa threshold na yon. But again, it's up to the ombudsman to evaluate kasi may proseso yan at sila yung mas nakakaalam kung abot yung threshold na yon. So kung abot yung threshold, necessarily, they will file the information sa Sandigan Bayan. Senator, we're talking here about ghost projects, no? Ang sabi ng Cayetano Camp, saan bang mga lugar yan? Exactly yung sinasabi ninyo. Nandun din sa sinabit namin. Kasi ang binigay namin sa ombudsman, kompleto na yon. May contract ID, mayroong mga photos, may geotag, may grid coordinates. Kaya yung tinatanong ni Senator Cayetano, sa ombudsman niya nasagutin, ang ombudsman na yung sasagot pag pinatawag siya kung nasaan yung mga lugar na yon. Katunayan, kanina, nagpa-release ako ng... Kasi nangingi yung Senate media na maski sample man lang. So nagpadala ako ng mga pictures doon na ginamit mismo. Doon na ginamit mismo, tinan-over namin mismo sa ombudsman. At doon kitang-kita, 4 na contractors, pinag-share nila isang photograph. Ang ginagawa kasi, tapos na yung proyekto sa malayong lugar, ibang lugar, ano? So, i-recycle yung photo para sa iba namang proyekto na ginagawa para makapag-progress billing or makapag-final billing. So, kung hindi ko itong proyektong ongoing o yung katatapos lang, bakit siya hihingi pa ng photograph doon sa proyekto na natapos na nung nakaraan? So, yun ang isang scheme na ginagamit na sa tingin namin, nung kinukumpare namin sa Bulacan, doon sa Negros, sa Occidental Mindoro, mukhang ito yung ina-adapt ng template ng mga district engineering offices sa buong Pilipinas. Hindi naman siguro lahat, pero ito na yung para nasundan nila na magaang silang makapag-sumiti ng tinatawag na clearing materials o clearing documents para makapag-progress billing at saka makapag-final billing. So, yun. Kaya ko naman pinalabas yun. Hindi na nila pwedeng doktorin yun o remedyohan. Kasi matter of record na yan eh. Andyan yan sa nasa DPWH na. Nasa website naman eh. Madali matukoy eh. Kasi ang ginagawa, yung iisang photo na pareho yung grid coordinates, pareho yung geotagging method na ginamit ng DPWH, ang pinapalitan lang yung petsa. Madali makita kasi sabi ko nga, pati yung anino ng poste, pareho eh. Kaya madali makonclude na one and the same photo. Imagine yung photograph na yun gagamitin 4 na beses.
ng iba't ibang kontraktor to Hmm. So ibig sabihin talagang may collusion na. Kasi how could one contractor conspire with another contractor para magamit yung photo na pinangbayad na ginamit para mabayaran yung nakaraang mga proyekto sa panibagong proyekto. Ang ibig sabihin, ang nagmamanjubra na ito, yung District Engineering Office na. Of course, in collusion with contractor kasi sila na yung nagsasagawa lahat ng scheme, ano? Mhm. Mhm. It does make you wonder, sir, kung bakit at a time na lahat may cellphone, hindi man lang kumuha ng bagong picture kahit parehong project. Ayun na nga, Ed. Di ba, nung tatanda ko yung privilege speech ko, ang description ko, trabahong tamad Oh. Mabait-bait pa yon, Senator, trabahong tamad. Mabait-bait yun. Pero Senator, tanong ko lang, kasi may mga environmental groups, tinuturo din yung paligid ng Laguna de Bay, along Taguig, yung sa may C6, tinuturo nila, ang dami daw dong reclamation project na mukhang pinalalabas daw na flood control. Kasama ba yan sa Exactly. naimbestigahan nyo na o balak nyong imbestigahan? Kasama yan. Diyan kami nakakita ng maraming ghosts. Just sa lecture development, yung reclamation, pero Okay. pinapalabas Yes. sila para makapagpondo. Kasi yung reclamation dyan, walang permiso, walang permit. Yes. Kasi kapag ka LGU initiated, dapat hingi ka ng permit sa DNR kasi nga may environmental concerns, ano? Ngayon, kung ito'y private proponent, private sector yung proponent, at makipag-partner sa LGU, ang kalakaran dyan is 49% sa private contractor, 51% sa LGU. Ni isang permit, wala talagang nailabas. And we have, meron kaming resource person o meron kaming testigo na sinasabing yung ibang pira-piraso dyan napatituluhan na, if not pinapatituluhan. Now, kung sino, yun ang pinupurso namin. So, papunta kami doon. Dahil ito, hindi lamang ito usaping flood control projects o ghost, kundi malaking usapin pa ito kasi ang laki na talaga yung natatambakan dyan. Yes. Na hindi naman talaga reclamation. At marami nagrereklamo kasi nagbabaha Kasi nga, nagtambak. Tama yan, C6 yan merong portion dyan na may lupa. Ang description nga ng aming testigo, pagka hindi yung high tide, pagka may tubig, yung lupa, nagiging kangkungan. Pero pag natuyo yung tubig at lumabas yung lupa, tag-init sa dry season, taniman ng melon. So alam ng mga Taguig ang ginagawa diyan sa reclamation na yan. Pero dahil hindi naman yung funding nanggagaling sa GAA dahil slope protection ang description. Meron pa kami natuklasan na hindi lang isang kaso na magkaibang iisang proyekto, iisa description, iisa lokasyon, pero 2 beses pinondohan. So ang sinigurado ko, sabi ko sa mga staff, hindi natin makukonclude na ghost ang isa dyan kung halimbawang oversight lang yan, nagkadoble, na hindi naman ginastos yung 100 million. Pero lumalabas, nakuha namin yung mga dokumento, parehong pinondohan yung iisang proyekto ng tigwa 100 million. Meron pang kaso, yung Taguig River, mahabang span yun yung Taguig River, slow protection, na may overlapping. For example, kung 100 linear meters yung isang span, isang phase, siyempre may funding yon. Pero sa susunod na phase, yung karugtong, yung overlap yung say 10 linear meters, kinumpute namin yung cost ng bawat linear meter nasa mga 481,000 pesos. So kapag nag-overlap ka sa pagitan ng dalawang span lang ng 10 meters, right away, nanakawan mo yung gobyerno ng 4,800,000 pesos. Kung inulit-ulit mo yan, papalo ka na namang ng tens of millions, if not hundreds of millions. Yun ang mga modus operandi. Kaya nga, ang sinabit namin, 5 case studies. Ang tawag namin, 5 case studies ng Taguig, flood control or slope protection projects. Tuloy-tuloy yung reclamation doon. Actually, Senator, kasi dumadaan ako doon pumupunta akong Taytay. Mati-TRO ba yun? O kaya meron ba kayong matatanungan na government agency na ipatigil muna? Tuloy-tuloy yung reclamation doon. Nawala na yung lake doon
Hindi mo na makakita halos. Hindi, ginagawa namin yon. May coordination kami sa PRA. Nagko-coordinate kami sa mga concerned agencies. Tinatanong nga namin bakit hindi napipigilan. Ang sabi nila, Yes. magaling mangharas si Senator Alan pagka may mga committee hearings, pinapagalitan yung LLDA, papagalitan kung sino yung ahensya. Parang wag na mag-question. Pero sila, conscious sila na meron talagang violation doon. Ngayon, panibagong kaso yan kung halimbawang nagawa ng paraan na patituluhan. Kasi may mga named individuals pa nga na may mga claims dyan eh. Parang dinadaan na sa tax declaration or whatever. Pero pati yun, nasa pawa na. Parang nawala na rin sila ng karapatan doon sa mga areas na yun kasi nga may nakakuha na. At natuntun na rin namin kung sino yung kanyang, ang sabihin na natin, bagman of all bagmen. Kasi maraming dinadaanan yung pera from the contractor all the way up. We're getting there. At yung susunod namin ita-turn over sa Office of the Ombudsman para mapabilis yung kanilang fact-finding investigation para matungo na kaagad doon sa kanilang preliminary investigation. Lahat na makukuha namin dokumento, ita-turn over. May coordination na kami dyan. At kaninang umaga, tumawag si Secretary Vince Dizon kasi nagkataon, magkasama sila ni Lino Cayetano. Tinawagan ako, maaga nga sobrang aga eh. At sabi niya, nagpe-pledge siya, sabi niya, Senping, ina-assure ko lang sa iyo, lahat ng cooperation ng DPWH, ibibigay ko sa iyo. Nagbigay na ako ng instruction sa aking undersecretary na lahat ng kailangan at sila nakapag-compile na rin ng mga similar cases. So madadagdagan pa yung mga case studies na ginagawa namin. Kasi manggagaling sa... Yun nga yung medyo natawa ako kasi yung pala sa DPWH pero silang sistema dyan na natatrack nila yung lahat ng mga photos na ginagamit na paulit-ulit. Sabi ko, dyan pa kami nagkahirap-hirap kasi nilalatag pa yung sa sahig. Mga litrato, minamano-mano. Yung pala naman, meron nang pala kayo sa sistema nyo na nasa computer na, kita na agad na ito nagamit ng ilang beses. So anyway, nandun na rin yan at lalo mapapabilis yung aming ginagawang research at saka investigative work para matulungan na rin namin yung ombudsman na mapaiksi yung period ng pagsasagawa nila ng fact-finding investigation. Pero sir, are you looking at any particular timetables when you talked about this with the ombudsman? Ang sabi ng assistant ombudsman na kung kanino namin na ipresenta, sabi niya, if only that yung nagte-training siya, meron siyang crash course ngayon sa mga abogado, yung kanilang mga na-hire, no? Kasi kanya-kanya, may forensic, merong civil, parang sa civil engineering, lahat kanya-kanya para mas madali nga naman. Actually, na-experience na rin sila dahil yung sa Bulacan, inisa-isa nila daw yung pinuntahan yung mga lugar na inimbestigahan nila. So medyo gamay na nila kung paano mag-imbestiga ng flood control anomalies. So, ang sabi niya, in 2 weeks, as of last Tuesday, gagraduate yung 100 na yon at ipo-full time nila ito. So, give or take, kasi nandiyan naman lahat na yung dokumento, lahat ng mga ebidensya, hopefully, kung matapos nila in another 2 weeks after yung makagraduate, so papunta na sa preliminary investigation. Yung preliminary investigation, kung kompleto ebidensya, mabilis lang yan kasi papapalin mo, pagsasamitin mo ng counter affidavit yung nasasakdal, bibigyan ng 15 days. So yun, after makapag-file, submitted for resolution. And again, I will leave it up to the ombudsman to evaluate kung aabot ba sa threshold ng reasonable certainty of conviction yung lahat ng ebidensya na naipresenta namin. At yung mahagi pa nila kasi mag-i-issue sila ng mga subpoena dosis tecum at saka yung mga witnesses na mag-testify din sa kanilang preliminary investigation. Sir, mukhang umabot na sa point of no return yung yung kiskisan ninyo with Senator Alan. Well, it has gone beyond that, kasi ito, usapin na ito ng corruption usapin na ng accountability. Nagsimula sa ganon. Dahil nung nag-insinuate siya, inattack niya yung aking integrity, yun ang hindi ko talaga mapalampas. Alam mo, Ed, Ami, dalawa yun Pagka ang inattack mo guilty, ano yun
stand down yun, tatahimik yun, makipag-usap, hanap ng katapat, Negotiate. makikiusap. Baka pwede wag na natin palakihin to. Pero pag inosente, yung inatak mo, tulad ako, I will stand my ground and I will fight back. At kung yun ang babato sa akin, malinis, wala akong may babato sa kanya. Pero kung ang babato sa akin, maraming putik, maraming kasalanan din, humanda siya. Talaga hindi ko siya titigilan. Pero Kasi sir, ready talaga ako bardagulan pagdating sa mga anomalya. Di maghanap din siya kung ano yung makita niya. Siya nagsimula Alam mo, hindi naman ako kumikibo. Ang katapat niya noon, si Senator Erwin Bakit dinugto na yung pangalan ko na nagdoble yung salin ko? Kinuray ko pa nga siya. Hindi nagdoble, nag-quadruple nga. Pero anong masama? Kung umalis ako sa gobyerno ng 2022, tapos yung taxable years ko nga na 2023 and 2024, na ipinal ko ng 2024 at saka 2025, talagang sapat yun na nag-commensurate doon sa aking dineclare na kinita. Kasi ayoko mandaya sa biyaya. Sinasabi ko nga, may mga nag-advise nga sa akin, wag, sayang naman kasi 10.5 million yung binayaran ko para sa 2023, taxable year 2023, noong nag-file ako ng 2024. Sabi ko, kesa sumakit pa yung ulo ko, 5 years from now, pwede ako habulin dyan, bayaran ko na lang, total, kumita naman talaga ako, at saka lehitimo naman yung pinagkakitaan ko. Bakit ko kailangan itago? Kasi sinasabi na nag-advise sa akin nanakawin lang yung mga taxes natin. Sabi ko, hindi bali na. Ang importante, wala akong sakit ng ulo. that's a very familiar so, I mean, ang daming taong gumagamit ng ganung nakawin lang naman yung pera. Kasiran, yes. Yung logic nila. But sir, well, I hate to bring this up, pero I'm sure you're also aware of this. Sooner or later, somebody's going to say na, naku, yun na naman, pinupuntiran na naman ang minority. Kung hindi si Alan Peter ang kakasuhan, for example, si Ombudsman kanina, in-announce naman ng plunder preliminary investigation against Lauren Legarda. So you're looking at two other minority senators who are facing criminal charges na significant, maaari maging non-bailable kung sakali matuloy. It's going to be painted with the political color as well. Well, Ed, alam mo, kay minority ka, kay majority ka, kung may maibabato sa iyo, wala kang magagawa. Ngayon, kung minority ka, wala namang maibabato sa iyo, wala maibabato sa iyo, di ba? Ganun lang siguro kasimple yun. Kasi yun ang narrative nila na political ito, kasi minority kami. Sa kanya na nga nanggagaling yan, kay Senator Alan yung ganyang naratibo. Yan ang kanilang depensa. Hindi pwedeng gamiting depensa yan in a court of law. Ang ginagamit lang depensa sa court of law, ebidensya. Hindi pwede yung politically motivated yung kaso ko. Hindi mo pwedeng gamitin sa korte yon. Sa politika, magagamit mo yon. Paano kapag nag-umpisa yung Blue Ribbon dyan sa flood control issue na yun sa Taguig? Will you invite Senator Cayetano para, well, siyempre, tatanungin siya. Kung may mga question kayo, iimbitahin ba siya? Hindi, ex officio siya Karapatan niyang mag-attend doon Kasi in the same manner na hindi kami makapag-compel ng members ng House of Representatives dahil sa interparliamentary courtesy. All the more, na kung kasama namin, wag naman namin imbitahin para iuupo namin sa resource person sa chair, Siyempre, ex officio member siya, minority leader, di magtanong siya doon sa mga resource persons. At ito yung isang apprehension ko kasi katunayan kung isasalang yung Taguig. Sabi ko na kay Senator Erwin, isi-share ko sa kanya yung lahat ng materyales pero hindi pwedeng lahat-lahat kasi baka maharas yung mga resource persons. Kasi nung nakausap namin, yun talaga yung kanilang malaking reservations na kung sana wag kami munang lumabas publicly. Kasi malaki talaga takot nila. Dahil ito pa isa Ed, kung ang isang employee ng City Hall, hindi naman talaga ordinary employee, may katungkulan, nakapagpatalo sa casino, sa isang casino pa lamang ng 510 million pesos over a period of 14 years from 2014 hanggang 2026. Net loss yun, hindi kasama yung winnings niya. Net loss. Ibig sabihin yun talaga natalo sa kanya. Pagka ganun kalaki, yung naipapatalo ng isang
I don't know if I can describe it as a minor functionary, pero sa kanyang posisyon, ano pa yung nasa principal? Isipin mo, hindi naman siya yung principal, makapagpatalo ka ng 510 million. Sabi mo na, okay, 14 years siya nagsusugal. Pero net loss yun eh. Ganun kalaki, ganun kalawak talaga yung corruption. Hindi ko naman sinasabing galing lahat sa flood control yung kinita o yung pinatalo nung official na yon sa Taguig City Hall. Pero, siyempre, kasi isa siya doon sa mga nabanggit na dinadaanan ng mga transaksyon eh. Kasi alam mo sa Taguig, ang kalakaran, babagsak pa lang yung proyekto, may funding, naka-predetermined na kung sino yung contractor eh. Ang mga na-identify namin contractor dyan, yung St. Timothy, St. Gerard, Kinadiskaya yon. Top Notch, yun yung kay Yumir Villanueva. Mga familiar names ito eh. Tapos, yung isa, yung Korchek, meron yung Tuchar, meron yung DAL, as in DAHL, meron yung USO. Ito yung mga na-identify na sasabit na rito based on our findings sa research namin. Kasi sila yung mga contractor na kung saan na-sign off pati yung mga DPWH officials na nakapirma doon. Yun, actually, sabit na yun eh. Kasi documented eh. Nakapirma sila sa hindi naman dapat pinirmahan kasi hindi nga tapos or hindi talaga nagawa. Yeah. Pero pumirma sila. So, medyo matibay na siguro yon. Katulad din nangyari kina Bryce Hernandez, hindi ba? Nagpirma sila doon sa Ghost Project. Na-completed. Conversation, saka plunder ang pupuntahan mo doon. So, ganun din dito. Parang deja vu nga eh. Nung nire-research namin, nung aking mga staff, parang pamilya. Kasi nga ang namin is been there, done that eh. Kaya nga confident kami na yung turnover namin sa ombudsman sapat para umabot hanggang Sandigan Bayan. Senator, pwede bang ma-request si Senator Alan Peter kung sakasakali lang na matuloy na nga yan? Pwede ba siyang pakiusapan na mag-inhibit dahil nga baka nga matakot sa mga witnesses kung sakasakali lang? Ang inhibition kasi maski sa korte, sa mga huwes, talagang yan eh, personal na decision yan eh. Voluntary. Voluntary yan eh. Hindi, kaya nga, Depende na baka sa naman pwede delikadesa ng tao ma-request yan niya. Sa impeachment lang, marami na dapat nag-inhibit dun eh. Sir, would you care to Wala elaborate? naman nag-inhibit. Would you care to elaborate on that? I won't Senator, mention names, Senator, pero yung iba doon, talagang pag pinakinggan mo yung mga tanong, para ka nakikinig sa defense panel eh. Okay. Senator, isa na lang, comment lang. Kasi sabi ni Ombudsman, mukhang nagdadalawang isip na daw si Ombudsman Remulla dahil hesitant daw yata si Manuel Bonoan to turn state witness. Ano po yung tingin nyo doon sa development na yon? Ako personally, based on the investigation that we conducted, kasi may testimonya si Yusek Bernardo noon, na lahat ng may mga alokasyon doon na 15% ang komisyon na tinideliver niya kay ating Secretary Bonoan. And out of the 15%, yung 25% binabalik sa kanya at yung naiwanan daw, nagpaparti doon yung delayed Yusek Cabral at si Bonoan. Tapos, sa mga nakalap namin na mga dapat ma-implicate si Secretary Bonoan, para sa tingin ko, hindi karapat-dapat na ma-discharge as a state witness. Kasi kung halimbawa maging state witness, sino ituturo niya? Unless may tuturo siyang talagang medyo magugulat tayo lahat kung sino ituturo niya. Kasi kung ang pwede siguro mangyari na ito, pwede namang isang option. Pag kumakausap kami noon sa mga possible naming witnesses, na hindi namin mapapangakuan na po pwedeng umubrang pumasok sa Witness Protection Program o kaya ma-discharge as a state witness. Ang isang option is mag-plea bargain, lesser offense, mag-restitution. Yung ganon. Magkakaroon ng conviction kasi mag-plea bargaining ka, aamin ka. Mag-plead guilty, magte-testify ka. Ang kapalit noon, siyempre, lesser yung bibigay sa yung prison terms, di ba? Yeah. Yun ang isang option. Pagka kumakausap kami, ako kasi pag kumausap ako sa potential witness o kaya resource person, I'm being very forthright. Hindi ko pinapangako ng heaven and earth. Papangako mo na ito, kaya natin to.
sinasabi ko yung mga options para sila yung mag-decide. Hindi ako namumuwersa eh. Pero alam din nila yung consequence kasi alam din nila yung hawak ko against them. Tulad si Yusek Bernardo, nakaapat na usap. At saka hindi ako lumapit kay Yusek Bernardo, hindi ko siya kilala. Siya yung humanap ng conduit papunta sa akin. Pero nung una, tinatansya niya kung ano yung alam ko. Alam ko eh, kasi hindi siya, nakaklamak siya eh, nagbibigay ng konti, pero bitin-bitin. Noong naging impatient na ako, I think that was the fourth meeting, inabandon ko na siya, winokot ako na, sabi ko sa mga staff ko, bahala na kayo dyan, wala akong mapapala dito. Tapos, binigyan ko na siya ng isang magic word, sabi ko, matagal mo na akong binobola, pinagpapasensyahan kita. Sikat na sikat ka nga sa Diamond Hotel eh. Doon na siya nagulat. Nung paalis na ako, tumawag na yung conduit na namin. Sabi niya, Sen, ba't mo naman iniwan? Sabi ko, binobola ako eh. Hindi, sabi niya, sasabihin na raw lahat. Doon na nag-start. When he said, sasabihin na lahat, true enough, sinabi niya talagang lahat. And I also told him all the consequences na ito yung mga options mo. So ngayon, andyan naman siya, di ba, tinanggap naman siya bilang state witness only doon sa mga kaso na pinapaloban niya. Kung may lalabas na kaso na nasa labas nitong kanyang tinatestify at na-implicate siya, that's his own lookout. Sinabi ko rin sa kanya yon. Ang implication kasi, ang pagkakaintindi lang naman namin, mga hints, kailangan daw yata si Bonoan to testify against Martin Romualdez. Meron ba kayong nakita ganon sa pag-iimbestiga sa kanya na ang patutunguhan si former speaker? Wala. Actually, ang pinakamalapit lang yung mga allocables kasi siya yung parang nag-author niya. Noong panahon namin, wala naman yung mga allocables eh. Noong bago ko umalis. Nagulat niya ako pagbalik namin, meron tinatawag na allocables. Yun yung parang creation o parang yun ang ginawa ni Secretary Bonoan. Sabi niya, leadership fund ang tawag niya pa, hindi ba? So, yun. Ang pinakamalapit kasi, siyempre, pagka congressman ka o senador, may mga allocables na tinatawag. Whether or not ma-release o ma-convert ito sa actual na GAA, funding sa GAA, that's another matter. Kasi pag sinabing allocable, sa NEP pa lang yun eh. Ibig sabihin, sa NEP pa lang, naka-insert na yung pondo ng mga ilang kongresista o ilang mamabatas. Now, depende sa kanila kung may papasok nila yon all the way hanggang BICAM, hanggang sa ma-submit o ma-enroll yung bill ng GAA, yung General Appropriations Bill, at nandun yung kanilang portion ng allocables, pagalingan na yon. Doon nga nagsisimula yung problema kasi parang ano na yun eh, pag allocable ng congressman, parang kanya na yun eh. Tulad dito sa Taguig. Hanggang ngayon, hindi naman dinideny ni Senator Cayetano. 2025 GAL pa lang, meron siyang 6.795 billion pesos. Tapos yung total naming nakita, from 2020 hanggang 2025, umabot na yung Taguig na, alam mo, hindi naman kalakihan Taguig eh. 14.4 billion pesos. So, ang karamihan doon, kung hindi sa Taguig River, is law protection, doon sa reclamation na pinapalabas nila is law protection. Sir, pahabol na lang. Of course, I do realize that you probably don't want to speak about the details kasi nga the investigation is pending and you don't want to reveal too much. But on the other hand, I'm sure... Baka ma-preempt. But on the other hand, I'm sure that everybody's also curious na maybe you could give us an idea what the nature of the evidence could be that would implicate or link Senator Cayetano to the ghost projects. Well, I can only say na meron yon. Okay, but no details. You'd rather not give any details yet. Yes. Okay, sir. I understand. Nagbabakasakali lang ako. Document and testimony, Senator. Basta meron Both yun. document. Basta meron. Sige. Tapos, sir, and then moving forward, talagang wala nang there's no turning back. Do I get that right? There's no turning back. There is no Treaty of Versailles or there's no Ceasefire, my ceasefire. na nga. And, No DMZ. this is no longer about personal feud or friendship. This is about accountability. Kasi nung na-discover namin ito, paano mo pa atrasan na andyan na yung maliliwanag na ebidensya? Maski pa magkaayos,
medyo mahirap na para sa amin. Hindi ako papaniwalaan ng mga staff ko. Hindi ako papaniwalaan ng mga kinausap ko mga testigo. Paano sila maniniwala sa akin na ini-negotiate ko lang pala? Sabi ko nga, it has gone beyond personal friendship or personal feud. Wala na yon. Burado na yon kasi accountability na ito. Issue na ng corruption ito. Na pandarambong na ng kaban ng bayan ito ang usapin dito. Hindi na yung personalities. And, Alam mo, Ed, yes, sir. Ami, di ba alam niyo naman, hindi naman lingid sa kalaman niyo. Matagal na ako lumalaban sa pork barrel. First term ko pa lamang, hindi na nga ako tumanggap niyan mulat sa pool yan na yung aking advocacy. Tapos ngayong naandito ako sa ganitong situation, naparetire na ako sa politics last term. Ngayon pa ako magpapakasira na makipag-bargain o kaya mako-compromise. Hindi ko gagawin yon. Okay. Paano kayo, Senator, pag nagkikita kayo ni Alan Peter dyan sa Senado? Hindi ba kayo nagkakasabay sa elevator o kung ano? Hindi. Paano yung interaction? Curious lang kami. Siguro mga 1 second lang yung magkakatinginan tapos wala na. So nagkakasalubong pa rin kayo? Hindi, pag magsalubong, siguro ang tinginan namin, hindi tatagal ng 1 second. Alis na yung ganun lang. Kasi wala na parang, yun nga sinasabi ko, he crossed the line. Alam mo, lahat naman tayo, meron tayong baseline, di ba? Pag kinross mo na yung line na yan, wala na yan Alam mo, hindi naman niya dapat ngayon sinasabi niya, hindi naman daw sinasabi na may katiwalaan ako. Nung sinabi niya nagdoble yung aking salin. Ba't hindi niya sinabi noon yun? Ba't ngayon niya lang sinasabi yun? Nagme-make amends siya na hindi. Maliro yung aking dinig doon sa kanya mga sinasabi. Mahirap na magsalita. Wala ba nag-attempt sa mga colleagues nyo na mag-mediate? Wala ba nagsasabi, oy, bati naman kayo? Wala bang ganon? Hindi, yun na nga yung sinasabing mag-ceasefire. Parang opening yun ceasefire. Ang unang tanong ko nga, nung na-bring up yun, may sincerity ba yan? Yung offer na yan? Siya na rin na sumagot kasi agad-agad, dininay niya flatly. Tapos tuturo niya pa yung mga kasama ko, sila raw nag-approach sa kanya para magsadya. Bakit siya lalapitan ng mga kasama ko sa majority na mag-ceasefire? Wala naman siyang damage na ginagawa sa amin, pigtatawanan nga siya Yung mga manifestation niya sa floor, pati yung kontrasona niya, pigtatawanan nga siya lang ng mga kasama ko sa majority. Hindi nga kami nakinig Nagmerienda na lang kami sa lounge Okay. 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 Sige, sir. We will let you go so that you can enjoy your weekend. Thank you. Or what Thank is you. left of it. Maraming salamat, Senator Ping Lacson. Thank you for joining.